Jesus. Siya po ay, ano ba to? Nilalait din ng Diablo. O, di ba? Kilala siya ng Diablo na anak siya ng Diyos. Pero ang tapang ng Diablo magsabi, kung ikaw ang Diyos o ano. Tapos, ano pa? Basta sa part na yun, inalok niya pa ng kaharian. Siya kasi ang hari ng sanlibutan eh. Di ba? O, ibigay ko sa iyo lahat. Pero alam ng Diyos yung ano niya eh. Ministry niya. Kilala yan ang Diyos na pinapangaral niya. Alam niya yung kingdom niya na nasa langit. Hindi naman talaga dito sa lupa. So, kaya lang, may ministry siya dito. Amen? Yung pinakahuli din, yung 17. 16, 17 pala. Ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw at sa nangalulugmok sa buo at lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw. 17. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at nagsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. So ano yung journey ng pangaral ni Jesus? I-introduce niyo yung kingdom ng Diyos at sa kung sino si Jesus. Dapat nag-i-start kayo sa ministry ng ganyan. Kaya ganun din ang ginawa ko dun sa sa Robinson. Puro muna introduction, di ba? Puro si Jesus, discipleship, yung pagiging, bakit kami humahayo, tinuruan ko sila bakit kailangan ninyo mag-prayer, bakit kilalanin ninyo si Jesus, bakit kailangan manalangin na sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Di ba? Kasi sila, puro amen lang, amen. Wala talagang pundasyon ng pananampalataya. Kaya natuwa ako yung iba sa kanila, nagbili talaga sila ng Bible. Sabi ko, mahalaga yung pagbili ng Bible. Tapos si Sister Marty, may Bible ko nun maganda. Bumili talaga ako ng bagong Bible. Nakita mo yun? So kasi ini-introduce mo yung ano ang kahalagahan ng Bible, tinuro mo yun sa kanila. Pag nagbasa kayo ng Bible, ganito. Kapag binasa mo yan, parang bumubuka ang bibig ng Diyos na nagsasalita sa iyo. Because the Word of God is God. So kapag binasa mo siya, nagsasalita ang Diyos, bumubuka ang bibig ng Diyos sa iyo. Nagsasalita sa iyo, naririnig mo. Amen? At mayroon pa yan sa Lucas 4 yan. So after he was baptized, he went in the wilderness of Judea alone to prepare his mission. Dapat ganun po tayo. Kaya bakit tayo nagbabaptism? Bakit? Kasi puspos ka na ng Espiritu Santo ng Diyos. Pag puspos ka ng Espiritu Santo ng Diyos, may dala-dala kang kapangyarihan. Nakita mo, dahil si Brother Marlon, nagkaroon siya agad ng realization nung inanon siya ng oil. Sabi ko nga sa kanya, hindi ba yan Brother Marlon? Kami noon, ministeryo kami kaagad. Pero siya na-realize niya na ganito pala. Na-uplift yung niya, nagkaroon siya talaga ng binago ng Diyos ang mind niya. Nagkaroon siya ng realization spiritually. So, yun yung napakaganda. So, i-establish po natin ang ating calling. I-establish natin kung anong ministry ka nandiyan. Saan ka nababagay. Minsan kasi yung iba gahaman eh. Ganun, ay ako, ganito ako, ay ako marunong ako, ay ganito. Hindi yun na lahat.